Ang Honda ay isa sa mga top brand dito sa Pilipinas mga idol. At pag sinabing small underbone displacement ay dalawa lang ang pambato ng Honda dyan. Ang XRM 125 at syempre ang pinakapogi para sa akin mga idol. At ibibida natin sa video na ito ay ang Honda RS 125 Fi. Kung ang hanap mong motor ay isang motor na underbone pero ayaw mo ng malaki at mataas na displacement pero nandun pa rin ang forma na talagang maipagmamalaki mo sa iba, ang Honda RS 125 na ba ang hinahanap mo mga idol? Dahil sa napaka-sporty na looks at ang forma nitong hindi nawawala sa uso, ay kahit sino madadala. Kahit ang rider ay di maligo ng ilang araw ay looking good ka pa rin pag ito ang motor mo. Speaking of sporty, ang Honda RS 125 Fi ay huwag niyong maliitin na kahit maliit man sa paningin ay nakakabuntis din. Nakakasibak din ng Victory Liner na nakapark. At ngayon mga idols, sa panahon ngayon ay mas maraming high-tech at mas futuristic pa na disenyo ang nagsisilabasan na motor ngayon. Sa tingin nyo ba na mas effective pa at sulit pa nga ba ito bilang pangunahing transportasyon dito sa Pilipinas? Alamin natin yan mga idol. Kaya huwag na natin patagalin mga idol, halina't silipin na natin. At alamin na rin natin ang presyo with regards sa cash and installment nito. Welcome to Haji Motovlogs and Motor Features, and this is Honda RS 125 Fi, updated version mga idol. Let's go! At para magsagawa ng review at maghatid ng updated price regarding sa cash and installment nito, ay lumipad ng aming team. Ako lang pala mga idol sa Masinloc, Zambales para mag-walkthrough dito sa isa sa mga best dealer ng motorsiklo na R-Cycle Supreme Bikes. Dito naman ay merong quality, durability at affordable at reasonable price para sa inyo na motor tulad ng Yamaha, Honda at iba pa. Para sa inquiry naman mga idol at katanungan, bisitahin nyo lang ang kanilang branch dito na matatagpuan sa address na Mercedes Street, North Poblacion, Masinloc, Zambales. At pwede nyo din kontakin sila sa cellphone number na 0910-313-8570 or 0917-133-6619 at siguradong aasikasuhin kayo ng mga nagpopogian at nagagandahang staff dito na sila Sir Jason Ebuenga, Ma'am Jasmine Joy Balvin at Sir Sherwin Umayam. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Sugod na at bumili na ng mura at dekalidad na motor dito. Laging tatandaan, motorcycle stream ang hanap, i-Supreme Bikes mo na yan. Balik tayo sa mga motor mga idol at ito na nga si Honda RS 125 Fi. Updated model yan. At unahin natin sa makina nito na may kargadong 125cc engine displacement, single cylinder 4-stroke, single overhead cam with 2 valves. At ito po ay gumagamit ng air-cooled para sa kanyang cooling system. At ito ay naka Euro 3 compliant na po. Sa kanyang makina naman ay may bore na 52.4mm, stroke merong 57.91mm. At ito ay may maximum power na 9.5 horsepower at 7,500 RPM. At peak of torque na 9.55 Nm at 6,500 RPM na kaya man tumakbo sa bilis ng 90 to 100 km/h para sa kanyang top speed. Ang drive type nito ay gumagamit ng chain drive at semi-automatic transmission lang po ito, meaning cambio lang ang kailangan at gas control para mapatakbo ang motor na ito na highly recommended naman ito sa mga baguhan o lady rider. Dumako naman tayo sa kanyang appearance at sa iba pa nitong kakayahan at tunahin natin sa kanyang kabuwang disenyo na ang lakas ng dating at very sporty dahil sa overall design na compact and aerodynamic. Sama mo pa ng malupitang color combination ng decals at body frame nito na merong black, red, gray at blue na talagang sophisticated and artistic ang kinalabasan ng buong motor. Dito sa front face ay makikita naman ang minimal linings na blue at gray decals with red color na may logo ng Honda. Maganda ang pagka-finish ng pintura na kulay glossy red at black at sa gilid nito ay merong nakasulat na road. Kaya pala mga idol, ang RS ay stand for Road Sports. Now I know. Balik tayo mga idol sa harap at sa headlight nito ay gumagamit ng halogen bulb at ang signal lights na ang lupit ng positioning na kala mo ay mahiyain at ito ay gumagamit ng peanut bulb. Sa leeg ng motor ay makikita natin ang stock horn nito na maganda ang positioning din dahil walang interruption sa sound at napakadaling i-replace at i-repair ito dahil dudukutin mo na lang. Dito naman sa front fender ay makikita natin na mayroon nakaimbus na logo na FI dahil ito ay equipped ng PGM FI o Programmable Fuel Injection.
na kung saan sa patipiran ay sakto at kalkulado ang pagbato ng gasolina sa mataas o mababang RPM man, at ito ay merong average na 67.5 km per liter. Base ito sa World Motorcycle Test Cycle or WMTC. Sa harap ay gumagamit ng telescopic fork suspension, single disc brake with single piston caliper naman for braking system na naka-rim ang spokes, at may sukat na 70/90/17 na gulong, at ito po ay naka-tube type pa lang. Pagdating naman sa likuran, patusok naman ng kanyang disenyo ng kanyang taillight na gumagamit naman ng ordinary bulb, at mga signal lights nito na naka-peanut bulb ang gamit. Compact at mahaba naman ang back fender nito na sakto sa talsik putik at gearbox na maaaring mapunta sa mga sumusunod sa iyo. Dual shock absorber naman ang gamit nito sa suspension sa likuran na naka-drum brake ang braking system na naka-rim din ang kanyang spokes, at meron itong 80/90/17 na sukat na gulong, at ito po ay naka-tube type pa rin. At kung mapapansin nyo mga idol, sa gilid ng motor ay meron itong airway o tinatawag na palikpik na malaking tulong din sa mga pagpapasingaw ng init galing sa makina. Sakto ito sa mga long rides. Akyat naman tayo dito sa manubela mga idol, at unahin natin ang kanyang manubela mismo, na ito talaga ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa disenyo dahil very aggressive na di mo na babaguhin pa, maliban na lang kung wala ka talagang kontento sa buhay. Pagdating naman sa mga pindutan, meron ito sa kaliwa na high and low with passing light function button, turn lights at busina. Sa kanan naman ay merong iisa lang, at ito ay merong electric start button. Sa kanan naman ay makikita natin ang throttle control with huge bar end na kala mo naman ay ulo. Alam mo na yun mga idol. At ito ay merong brake lever para sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip lamang with bar end at foot brake naman para sa likuran. Pagdating naman sa kanyang dashboard nito ay very simple at straight to the point ang mga meter at gauge na dapat mong malaman dahil naka-manual reader po ito. At dito ay merong indicator din na very useful like high beam, turn lights, engine check, neutral, at iba pa. Ang susian ay gumagamit ng traditional ignition key na meron lamang na lock and on and off. At very simple but very best and secured sa mga magnanakaw. Pagdating sa upuan ay makapal at malaki ang foam na ginamit. At meron itong cover na kalmot pusa at traction na sa tuwing umaga ay madalas dito mag-stretch ng mga pusa ng kapitbahay. Sa gilid naman ng motor sa bandang puwitan ay dito nakatouch ang underseat opener na bubungad sa inyo ang di kaliitan pero di naman kalakihan na compartment. Pero sabi ko nga mga idol, pwede na yan, keso wala. Dito din makikita ang gas refiller na may kapasidad na 3.9 liters. Sa tipid nito sa gasolina mga idol ay malayo-layo din ang mararating bago ka magpagas. Chrome metallic naman ang cover ng muffler nito na pwede ka nang manalamin. Sa kintab nito na very sporty din ang disenyo dahil sa pakanto nito. Rubber pinion footrest naman ay present pa rin at kickstarter na malaking tulong kung humina o malobat ang baterya ng motor mo. Dahil sa simpleng pagpag-jack lang nito ay agad mo nang mapapandar ang motor mo. Sa kabilang side naman ay makikita natin ang shifter pedal nito na merong 4 na gear na pwede mong pagpilian depende sa sitwasyon, kung arangkada o paakyat. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension at unahin natin sa kanyang kabuuang haba na merong sukat na 1909mm, lapad 685mm at taas ay merong 987mm. Pasok ito sa mga daily use lalo na sa mga traffic na kayang isingit-singit at ipasok-pasok. Ang seat height naman nito ay nasa 767mm at sa total na bigat nito ay nasa 104 kg. At para sa reference nyo mga idol, inimbitahan ko ulit si Tanggol ng Batang Gapo. At ito na nga si Tanggol ng Batang Gapo mga idol na merong height na 5'4" in height, may timbang na 58 kg na may 6 na pandesal sa tiyan. At kitang-kita natin na abot ng kanyang 2 paa ang floor. Although ito ay naka-tiptoe na pero okay pa rin sa alright. Sa handling position ay naka 45 degree na mga idol ang braso patungo sa kanyang manubela. But in riding position ay hindi naman ito nakakangalay sa likod. Pero depende yan sa mode ng riding position pag nasa actual na. Sa maniobra naman ay napakagaang at smooth na smooth. Mapa-reverse o forward man yan, walang kahirap-hirap. Pogi pa rin daw siya kahit anong presyo ng bigas. At pagdating naman sa presyo mga idol, ito na ang hinihintay nyo mga idol, no? With regard sa cash and installment. So ang cash nito ay nasa 75,900. At syempre kung ito naman ay kukunin mo ng installment, meron tayong 36 months or 3 years contract. Ang pinakamababang down payment nito ay nasa 7,595. At ang monthly installment naman nito ay 3,750. At syempre pag maaga kang magbayad, ay meron itong rebate na 250 pesos.
At syempre, pag bago naman ang kinuha mo, may mga previous yan mga idol. Meron siyang helmet, 3 years registration, free po yun, PPL insurance, at syempre meron siyang tune-up and change oil. At ayun na nga mga idol, ang masasabi ko lang ay syempre di lang sulit, kundi satisfaction ang atid nito sa consumer at rider lalo na sa daily use. Dahil sa maliit na body frame, gas consumption, forma at higit sa lahat, tatak Honda yan. At dun pa lang talagang sulit ang pera na pinag-iipunan mo ngayon. Kaya kung kukuha ka ng motor ngayon, ito ay isa sa mga highly recommended ko dahil ito ay napaka-convenient gamitin dahil din sa napakagaang at napakadaling imaneho nito sa kahit sino o anong klase ng rider at anong sitwasyon ng kalsada. Ang tanong dyan mga idol, para sa iyo, sulit pa nga ba o hindi? Ano ang opinion mo sa video na ito? Paki-comment mo nga para mabasa ko isa-isa at mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!